Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na Ayos. makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. Ilan ang miyembro ng KOJC? Mga more or less 7 million. Paano ba yan, Senator Risa Hontiveros? Sa susunod na eleksyon, parang more or less meron ng sure vote itong si Pastor Apollo Kibuloy ng grabe, kung atin hong titignan itong si Senator Risa Hontiveros, akala mo talagang napakarami niya na hong nagawa sa ating bansa. Ito lang hong sigurado natin dito mga kababayan. Kung paramihan lang ng natulungan, wala pa ho sa kalingkingan netong si Pastor Apollo Kibuloy, yan si Senator Risa Hontiveros. Kaya para dito kay Senator Risa, bago ho kayo magbida-bida at alam ko namang kinakabahan kayo dahil lang tsansa nitong si Pastor Apollo Kibuloy na manalo, medyo malaki. Kaya ngayon pa lang, inuumpisuhan nyo na yung ginagawa nyong demolition job para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero hindi nyo naman ho mababago ang katotohanan na yung mga kababayan natin sa Visayas at sa Mindanao, sige, sa inyo na Luzon. Talo na si Pastor Apollo Kibuloy sa Luzon. Pero pagdating sa Visayas at Mindanao, sa tingin ho natin pagka sinuportahan ng mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao, itong si Pastor Apollo Kibuloy, sigurado ho ang kanyang pagkapanalo. Ito mga kababayan, bago natin umpisahan ito lang ang isa-shoutout ho natin ngayon. Etong si Sir Manuel Pablo, maraming salamat Sir Manuel Pablo. Isa ho kayong alamat. Palakpakan ho muna natin. Mega love shoutout dito kay Sir Manuel Pablo. Lilipat ako sa malaking screen sa TV. Pag may ads, hindi ko nag-skip. Palakpakan ho natin. Yan lang ang ambag ko sa iyo. Maraming salamat ho. Yan ho ang pinakamatinding ambag nyo ha. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat ha. Mega love shoutout. Tuloy na ho natin ito mga kababayan. Ibang klase ho itong mga binit-bit nitong si Senator Risa Hontiveros ngayon dyan sa Senado. Pero ramdam ho natin ha. Sa tingin ho natin nagkandak na ng private survey itong si Senator Risa na kung saan malamang sa malamang, pumapasok itong si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa mga survey na yan. Subukan nyo kung mag-survey sa Davao. Yan, mag-survey kayo sa Cebu para makita nyo, hinahanap nyo kung sino ang suportado ng mga tao doon pagdating sa senatorial candidate. Tuloy natin to. Game. Galing sa Philippine Army. No. Noon po, nag-start yung ni Kibuloy po, yung private army po. Nung panahon pa po ng Sa tingin ho natin mga kababayan, bago pa itong hearing na to, meron na kayong napag-usapan? Anak na to. Huwag kayo magpapabalata. Nung panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung Paaro dito sa Kingdom. Because Paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDJ. At saka po yung sa RSCOM po na yung ang nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Po. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng Nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. nag-train. Opo, yung under po ng 1105th Opo. Community Defense Group? Group. Community Defense Group. Okay. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po. Ikaw na lang kaya magbasa sa Senator Risa. Halatang parang dating pinifeed mo siya ng mga information alam mo naman pala yung binabasa niya. Nagtatanong ka pa. Ito talagang si Senator Risa. Yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga ng Paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung second Signal Battalion under po ng SMNI. Okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media Pero company yung media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong Second Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sineres ko po. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng No. kopya sa aming COMSEC. So, Ito po FYI. yung namin, yung sa September 7. Ayos yung certificate mo, sir. Talagang yung pinag-aralan mo, talagang tinreasure mo.
Nakananto ko, ba't ganyan yung pagkakatupi? At parang kaka-print lang yan Ilinapula-pungos mo lang para magmukhang luma. 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ano po is Philippine Army Affiliate Reserve Unit, PARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po So, yung ito pala ay 2nd Metro Davao Signal Opo, Battalion, Signal Battalion. yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion, kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually Naku po, meron po. po tayong Yan ang nga ba dyan po niya sinasabi kinukuha. natin, Yung- Angels yung of sabihin, Yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, maaari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty. Grabe naman ho yung mga litanya nito si Senator Risa Hontiveros. Yung pagka binanggit ho nila yung word na gumugurgur dyan sa hearing na yun, akala mo talagang yun na ho talaga, hindi pa napag-usapan sa husgado, sa korte o kung saan pa mga yung mga lugar na dapat pag-usapan yung mga ganyang klaseng bagay. Yung dating kailangan ng tanggapin na sambayan ng Pilipino kung gumugurgur talaga sila. Ganun talaga ang totoong nangyari. Nakananto ko. Kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Like sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang yung na ano po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya nila pag lumabas, pag marami silang alam. Tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo na sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay Jarog po. Jaruk. Opo, Jaruk. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sitio Kausayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan. Mga kababayan sa mga hindi ho nakakaalam, itong si Senator Risa Hontiveros, nung mga kabataan niya, isa ho siyang artista. Kitang-kita niyo naman ho kung tanongin niya itong resource person, sinong Jarok? Pero alam niya ho lahat yan. Natural, i-screen yan ng mga bata mo. Alamin nila yung background kung talaga nga bang galing siya dyan sa KOJC, anak ng talk. Alam niyo lahat yan. Maklase ho talaga tong si Senator Risa. Bago natin ituloy yung ating talakayan, meron ho munang nagpa-good vibe sa ating huling video dito kay Sir Roderick Bautista. Mega love shoutout. Maraming salamat ho, maraming salamat. Ingat ho kayo kung nasaan dako man ho kayo ng daigdig naroon. Palakpakan natin itong si Sir Roderick Bautista. Palakpakan. Thank you ho sa $9. Kasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang Security Department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Opo, Battalion. opo, under po ng security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, yan, transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita. At Opo. bigyan kayo naman sa Security, Department. Okay. Ganun po yung namin set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung Bahalang-bahala Security siya, Department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi mari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya pa, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako since 1999. I started yung nag-socialisit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na Sa mga testimonya ho ng mga resource person na yan, itong si Senator Risa, hindi naman ho natin sinasabi dito na lahat ng sinasabi nila, puro kasinungalingan, okay? Meron hong mga parte, ang kanilang mga testimonya na yan, katotohanan din ho. Malamang sa malamang, yung pagiging miyembro nila sa KOJC, isa ho yun doon sa mga masasabi nating, doon sa parte ng testimonya nila na yun, yun ay totoo. Bakit kailangan maging totoo? Para yung mga susunod nilang sasabihin, kasi kung hindi ka naman miyembro, paano natin mapapatunayan na totoo yung mga sinasabi mo? Diba?
Kaya kailangan i-establish yung muna nitong si Senator Risa Hontiveros na yan. Bata pa lang, nasa KOJC na, ganitong pinapagawa sa kanila. Naku po, libo-libo ang membro ng KOJC. Nagtataka ho tayo kung ginagawa yung pang-aabuso na yan sa mga pumapasok sa KOJC. Dapat maglantaran na yung libo-libong membro. Kasi inaabuso ho kayo dyan. Kaso, handang magurgur yung mga membro ng KOJC para dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi natin sinasabing perfecto at hindi ho natin pinagtatanggol dito sa Pastor Apollo Kibuloy. Nandito lang ho tayo dun sa tama, yung nararapat, hindi yung dahil mananalo ng pagkasenador itong si Pastor Apollo Kibuloy, ginigiba siya dyan sa Senado. Yun ang problema natin dyan. Punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ate Gingging, yung naranasan niyang fasting, nauso po yan dati. Gingging! 99, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin, bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sa makakain talaga kasi yung mess hall separate. Nasa taas yung sila, yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na ma-survive yung physical nila, inom ka talaga pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung Paluan po, 2013, massive po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang alam mo yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kami kausapin, bawal kami magingay. Yung na isang beses na tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m. Tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung namin, trabaho, puro Mas overtime. matagal pa sa pagkakaroling kina atiging na 14 hours. Kayo 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours. Ito naman si Senator Risa. Ang OA mo, artista ka kasi. Yan ang nga ba sinasabi natin. Hindi ho maitago nitong si Senator Risa Hontiveros. Yung ano niya, yung artista niya, yung inner self niya na pagiging artista, talaga hong lumilitaw sa mga ganyang klaseng pagdinig sa Senado. No? Hindi ho niya maitago. Dati hong nagtiteatro yan nung bata siya, napanood natin yung mga ano niya, meron hong ginaganapang mga karakter sa teatro. Kaya itong si Senator Risa, siguro yung training niya nung bata siya sa pagiging artista, na-apply niya naman ho sa trabaho niya dyan sa Senado. Kaya kahit pa paano, masaya ho tayo para dito kay Senator Risa Hontiveros. Ang kasabayan ho nitong si Senator Risa nung mga panahon na yun, si Lea Salonga. Pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, Oh, yeah. yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security Ako naman, Senator Risa, department. Si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Naku po. Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Yan, si Simon Nakausap ko si Simon. Tagnipes. Aha. Opo. Way back, hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na kasi may galit daw kasi si Pastor doon sa yung Jaruk kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jarog, Siya ang pumatay kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jarog, Okay. nagkasama ko siya sa QGC compound, doon sa Katitipan, na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng niya, yung mga kanyang kapamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaruk. Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, talaga siya, sabi pa kasi magkakilala kami ni Simon sabi pa nga niya yung mga kaibigan niya, yung parinting niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na kung saan, magdadala na siya ng Bible. Ganun na po yung niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. At si
Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi Siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos na niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Grabe naman Kamusta yan. naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, naranasan ko po nung nagkasakit ako ng pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasahe, 100 piso. Tapos pa-check up sa SBMC, sa public hospital, SBMC. Southern Philippines Medical Center. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung serbisyo doon. Pero sa ngalan na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 nakapagtrabaho. million Oo. every, ano ba yung sinabi kanina? Every Yung buong month. pinag-anuhan namin, Oo. yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung KOH na sinasabi, nakakontribute ka ng pera tapos nagkasakit ka, i-ano ka lang, i-check up ka sa SPMC, tapos niyan, ano ka pa sa lingap. Yung programa po ni doon po sa Davao yung lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, yung Madam Chair, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor. Kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng tagalingap, yung malaman nila, Kibuloy mayaman yan. Bakit kayo nanghihingi ng Yun na sa nga. ayuda? Ganun po yung Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, Opo. pero hindi, kumbaga, katumbas yung medical care na medical care po. nakukuha nyo kapag kayo naman ang Naku po, yung mga ratsada nitong si Senator Risa Hontiveros, basang-basa na ho natin. Mga kababayan, hindi nyo pa ho ba nakukuha itong mga galawan na to nito si Senator Risa? Matagal na ho natin pinapanood tong ali na to. Pero ang atin lang ho dito mga kababayan, no? Sana dito sa mga ginagawa na to ni Senator Risa, lalong lumakas itong si Pastor Apollo Kibuloy at manalo siya dyan sa Senado. nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torre po yun, yung nagpasal kay Maranta, nakapasok sila doon, yung tulugan namin, ng mga babae doon, parang dito, malaking lang tapos parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung binibigay sa amin supply, sabon. Ayan. Yun na po, walang yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. Asan yung mga katabi mo? Yung katabi mo mga natutulog doon. Ba't ikaw lang? Baka siguro sa sobrang lapad ng katawan mo, talagang nasisikipan ka. Pagdating naman dun sa medical care, hindi natin alam yan. At dun sa pagkain naman, sa tingin ko may mga panahon na to, kumpleto na kain mo. No? Pati dyan sa Senado, mantakin mo habang nagsasalita ka, meron nakahain sa'yo. Nakananto ko Minsan weekly o 200, depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukwota sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may bare tapos may pako. Opo. Ito very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maaari mo bang ikwento, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, Opo. nag-ano po tayo ni attorney, yung kami, Sa yung office about po. sa yung coming na hearing. Opo. Naku po, talaga naman palang pinaghandaan ni Ise. Since December pa pala to Para pala to, parang parang pelikula pala tong pinapanood natin na to mga kababayan. Since December pa lang pala talagang pinaplansya na ni Senator Risa Hontiveros to. Mga kababayan, enjoy nyo yung ating mga susunod na mapapanood kasi pinaghirapan yan ng ating napakahusay na senadora. Gaya po sinabi ni Yulia, kahit nila po ni Gingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. On the Kahit na involvement of lumabas the ka, alleged aid. dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos pag nalaman mo na para sa isip mo na siya na talaga yung daan at totohanan kahit nasa labas ka,
Maano ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Kung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya, nung time na yon, uso yung pinalabas na nag-glorified na raw si Pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enteng Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si Pastor, ano ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Itong taon. Kumbaga, pagtatraidor po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yun. Kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si Pastor. Parang, Lord, patawad po kung kakaroon ako, nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung faith mo, yung, alam mo na lumaki ka sa isang relihiyosong pamilya, yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang, may sinabi si Inteng, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nung usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ito, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni Pastor, ganyan. Bigla na kalagitnaan, naiba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding in tandem na paglabas mo. Ganon. Riding in tandem. Yung bang sabi niya sa akin, baka may riding in tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos bukod sa silang bayon riding in daw, tandem? yung silang bayon po, yung military po na ano namin, yung naka-DS po kay Ibuloy, sabi niya, silang bayon, bago lang may pinatay. Ano pangalan nun? Lambayon po apelido. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino. Dino Opo. Lambayon. So nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po, na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na medyo na... Kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, na nangharas doon sa yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad? Lumad po. Aha. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Yung si LJ Lindaan, yung sa JMA, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na pumunta din sa amin, interview. Ako yung kaharap. Yun po yung mga kasi silang bayon po kasi nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, ginamit niya doon sa Julo. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit nyo si Montagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or Opo, kasali na yun sa Julo, buong ng Tamayo. Jolong. Julo, Sitio Julo. Sitio Jolong. Opo. Okay. So yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po, hindi naman talaga direct na banta. Kayo? Pero parang lang ba, yung pag ka dyan, piniksian lang, na mayroong riding in tandem. Kaya po ako, natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff. Kasi, konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung number. Kaya nirason ko na lang na, iwan yung ko, sa ibang nandoon sa isang cellphone ko yung makontak kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Dalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na parang to Iba. Iba na to Mayroon namang... Alam mo sir, simple lang naman ho yan. Siguro kung yung mga ordinaryong manonood, maluloko mo sa iyong testimonya na yan, mantakin mo yun, December pa lang nakikipag-usap ka na kay Senator Risa Hontiveros dyan sa Senado, ha? Ngayon, nagpunta ka doon sa fellowship na sinasabi mo, na kesyo babaliktad ka na, yung ido-double cross mo na tong si Risa. Meron lang silang sinabing salita na ganun, bigla nang pumasok sa isip mo, naku po, parang delikado ako dito balik ako kay Risa. Doon pa lang sa karakter nyo na yun, makikita na natin na diyan sa testimonya mo na yan, pinaglalaroan nyo na yung mga tao na makakarinig diyan sa nyo na yan. Paano kung pakawala ka pala ni Risa Hontiveros, talagang pinapunta ka niya diyan sa fellowship na yan para makapag-gather pa ng mga, kung ano pa yung maikakabit nyo dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Marami ko kasing mga tanong diyan na
hindi nila maitanong dito sa mga resource person na to, hindi ho sila ma-cross-examine ng mga senador diyan kasi ayaw ho nilang sumausaw diyan sa mga kababuyan nitong si Risa Hontiveros. Pero kung itong si Attorney Relito Turion ang magtatanong dito sa mama na to, naku po, babalentong ho yung mga ano nito, ang mga argumento nito. Kaya lang naman itong si Senator Risa, ang palitan nila, kung anong sasabihin ng resource person, tatanggapin na gospel truth. Yun na talagang totoong nangyari. Yun na talaga ang dapat paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Mag-ingat ho kayo pagka ganyan. Pagka ang isang argumento, isang mukha lang ho ang ipinapakita sa inyo, dapat ho mag-isip na kayo. Dapat dalawang muka ang kailangan nating ipakita sa mga argumento lagi, hindi lang isang muka. Kagaya dyan sa House of Representatives, puro isang muka lang ho ang pinapakita nila, yung ibang senaryo o yung ibang mga dahilan kung bakit nangyari yung mga ganyang klaseng bagay, hindi naman ho nila ikukwento. Kasi yung naratibo nila na gusto nilang takbuhin itong mga gantong klaseng pagdinig, madiderail o mawawala sa linya, ika nga, no? Kaya hinay-hinay ho kayo sa paniniwala diyan sa mga binibitawan ng mga resource person sa mga ganyang klaseng pagtingin. Inutusan niya si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipes, sila Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, naaalala ko po doon sa yung na-recall ko ba sa isip ko, Recall na. yung kawawa yung mga kasamahan ko. Recall na Si talaga. Elsa Recall Bolivar na na to. binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Faciol, na binanggit mo rin dati sa Opo, video opo. interview nyo. Marami ba to, yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention, baka na po yung magsabi. Opo, mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor under investigation po, yung isang pastor na pa po yung si Dishera, yung apelido ni Dishera. Kunyari, pasulat-sulat itong si Senator Risa, pero lahat ng pangalan ho na yan, nasa opisina yan na ako. December pa lang, kausap mo na yan si Sir. Nantoka, ito talaga Worker si po yun Senator dati. Risa. Member o worker yun siya. Artista! Kung hindi mo kasi kahit sabihin mo na, po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay? Pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa. Pwede naman yun. Bakit puro baril? So, panay-baril ang, pagbaril ang kinamatay. Palay puro pagbaril yung yung kinamatay ng mga coincidence talaga. Tapos kung mag-imbestiga kayo doon sa mayroong pool guy, yung mga ganun po. Okay. So, may mga fall guys pa. Na nahuli. Tapos hindi naman pala yung yung totoo, hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa mga suspect, yung ganun po na sinikreto ng police station. Alright. Dagang salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Oo. Pero magiging mas conscious pa ako sa oras dahil mga kasama, dear colleagues, signal number 2 na po sa labas. Okay. So, Sir Joe R. Parang itong si Pastor Apollo Kibuloy, tinawag niya na. Masyado ng maraming kababuyan na nangyayari dito sa pagtinig na to. Punta ka na dito, signal number 2 na daw yan sa Mga kababayan, mag-ingat ho kayo. Mag-ingat ho kayo sa mga sa napakalakas na bagyo doon. Yung mga kababayan natin sa Albay, sa Bicol, yung hong baha ngayon, hindi na lang ho tubig, pati lupa sumasama na sa tubig. Kaya mag-ingat ho kayo, mga kababayan. R. Sir Joe R. Martinet. Yes po. Madam Limba. Chair. Opo. Okay. Salamat kayo. Sir Joe R. So, Kumakain pa siya istorbo ka, Risa, istorbo ka. para lang maalala namin ulit, maaari mo bang ikwento ng maiksi kung paano ka naman naabuso? Opo, Madam Chair. Good afternoon sa lahat. By the way, ako pala si Joar Limba and Iki alias Jerome. Ako po ay Alias isang full-time Jerome. worker sa under po ng Logistic Department. Na wala ibang ginagawa, magtinda, mag-solicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Ako po diniretso ko lang po kasi ko na po ba, di ba? Opo. Yung na lang, nakaranas po ako ng karumal-dumal na sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Doon po sa Baliches, sa Oyo, Quezon City. Ako po ay nakaranas ng karumal-dumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan po, nanood lang po ako ng sine at saka nagkagulapin na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, through calling po yun, hook up po ang tawag noon. Sabi niya sa Ganito yan Sir, ganito lang ho kasimple yan. Ganito lang. No, pagka pumasok kayo sa isang religion, magkakaiba ho yan. No? Hindi naman ho natin sinasabing sang-ayon tayo sa pinapaniwalaan nitong si Pastor Kibuloy. Ibang usapan ho yan. Ngayon, pumasok kayo, merong patakaran. Merong patakaran sa loob. Pero nagdesisyon pa rin kayong pumasok. Kung kayo ho papanagutin,
noong organisasyon na pinasok nyo, dahil base doon sa patakaran nila sa simbahan at hindi ho yan pwedeng pakialaman ng Estado. Okay? Kaya yung mga ating mga kapatid na Muslim, kababayang Muslim, pwede ho silang mag-asawa ng ilan. Pero kung titignan ho natin ng batas, bawal ho yun. Pwede ho tayong makulong kung kayo isang Kristiyano. Meron hong mga batas na hindi pwedeng pakialaman ng Estado. Ngayon, yung mga batas sa loob ng simbahan na pinasok nyo, nakipag-isa kayo, naniwala kayo, at alam nyo na itong mga patakaran na to ay nag-i-exist sa isang organisasyon at nagpatuloy pa rin kayo. Ngayon, pagka meron kayong linabag, umiiyak kayo dyan sa komite nitong si Senator Risa Hontiveros. Meron ho tayong problema dyan. Lahat kayo, ang gagawin nyo, iuntog nyo ang ulo nyo sa pader. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Tapos, mayroon pa nga ako mga katibayan dito, Madam Chair, na sa kamay ko, may mga pasa pa pati dito sa ano ko. Then that time, meron ding nagdala sila ng yung mga dinikdik na sili. Tapos, pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. At pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ni Kibuloy nun para sa ama to. Sabi na lang, sabi ng kasamaan ko sa isa doon, hindi na pala langit to, impyerno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko noon that time. That time, hindi pa nakontento. Pagkatapos, after 2 weeks ata, dinala pa kami sa doon sa Guadalupe. Pinatrabaho kami ng walang permit, yung building nga, yung ginagawa niya ngayong SMNI. Kami pinakauna nagtrabaho doon. Tapos binigyan lang kami ng 2 damit. Yun lang, palitan lang. Trabaho kami noon, 2 buwan yata kami nagtrabaho doon. Doon, pagtatrabaho namin, para sa ama din. Yung ginagawa namin kasi para sa ama, nagdadalangin din kami. But that time, was time na sa katagalan namin magtrabaho doon, naisipan namin parang hindi na yata tama to Di ba? Pagtatrabuhain ka na walang permit, tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga, kasi walang permit. Gabi kami, madaling araw, hanggang umaga, alas 6 kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar down namin, pinagamitan namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin. Ilang taon yun, ilang buwan. Kaya pagkatapos nun, naisipan namin siguro na, nag-isipan namin na tumakas na lang. Wala kaming pira nun that time, di ba? Wala kaming damit, todes lang, di ba? Ang ginawa namin, meron kami nakukuha ng mga doon, mga bakal, Madam Chair. Mga bakal, tapos meron kaming doon kaibigan sa labas kasi hindi kami makalabas kasi meron kaming gwardiya, 2 may mga armado Mga Armalite pa yung mga baril. Wow, long arms. Naka-uniform pa na task force, Davao that time yun. Task Force Davao sa Yun din, Guadalupe, sa Makati? Opo. Pagpanis din namin doon sa Uyo, meron din mga 2 armado din. May mga baril din. Hindi kami makalaban. Kaya para sa ama na lang yung ginagawa namin yung punishment namin. Parang ho yan, malabo hong mangyari yan. Sa Davao, merong mga ganong klaseng anomalya. Sa pagbabantay nitong mga Duterte, meron ho tayong problema dyan sa nyo na yan. Yarin lamang sinabi nitong si Sir na pinagtatrabaho sila ng walang permit. Bakit kayo lang ho nitong yung medyo mataba ang lumantad dyan? Bakit wala ho kaming nakikitang ibang mga mukha? Kayo't kayo ho ang laging hinaharap nitong si Senator Risa Hontiveros. Pati ho yung mga nakatakip ang mukha, nasan na yung mga yun? Kasi kung madami talaga kayo, yung inuuntog yung sarili nyo, linalagyan nyo na sili, dapat ho sana hindi lang ho kayo ang nasa upuan na yan ngayong mga panahon na to. Ang tanong ho, itong si Sir, parang nakita na ho natin to dun sa mga naunang hearing. Ang dating parang gumanda na kutis niya, medyo tumaba-tuba na siya. No? Magkano ho ba ang bigayan? Yo? Hindi ako makapaniwala yung ganun yung punishment namin At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag or nagpagawa ng ganong torture sa inyo, yung paguntog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng sili sa sensitibong parte ng Siya po talaga katawan? nagsabi kasi that time nasa Amerika siya noon. Kapag kasi that time noon, yun, MOB, month of blessing niya noon Tapos lumit yata yung kita, kaya galit na galit siya. Kahit minor lang yung kasalanan namin, yun na yung for the first, hindi kami kapaniwala, yun yung sinabi niya na bakit ganun yung punishment namin. Kasi kadalasan yung punishment namin yung sinasabi natin, yung fasting lang, or palo sa puwit, di ba? Hindi, naisip namin, para naman to, fraternity, di ba, pag ganun. That time, tinawag kami lahat, pinaakyat kami sa taas. Lahat ng may mga kasalanan, Madam Chair, pinaharap dun sa altar. Tapos, tumawag si Kibuloy through calling, hook up, tapos yung cellphone, tawag siya, tapos kinukunik sa speaker para marinig namin lahat. Tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa.
may naglalaro lang ng Dota. Kung sa akin nun, nanligaw lang ako tapos nanood ng sine. Samantala sila, nanonood pala sila ng sine sa Amerika everyday. Di ba? Binigay. Oo. So narinig nyo talaga siya, yung boses niya na mag-utos ng Palagi kanyang yan, mga Madam Chair, kasi torture. hindi na bago palagi. Kasi palagi din ako na-hook up niya dati. see. Kapag nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi nagagalit ako eh. Nagagalit ako sa mall kapag nahuhuli ako tapos sasabihin ng guard, kibulo yan, siyempre. Magpakamatayan kami para sa kanya, di ba? Ihanda namin, buwis namin ng buhay para sa kanya. Ayaw namin, kasi yun ang utos namin, hindi dapat maano si Kibuloy. Hindi siya masali sa anong ginagawa namin na paghahanap ng pera. Di ba? At tama ba, Sir Joar, yung balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo nung sa nakaraang hearing, ay kinasing yung maliit mong karinderya? Opo, meron kasi tinanong ko po yung may-ari ng, hindi na kasi pagkatapos hindi na ako umuwi doon kasi natakot na ako eh. Tinawagan ko yung may-ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko. Sabi sa akin, huwag kang muna umuwi dito kasi mayroong mga tao dito nagpipicture. Tapos naghahanap saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi. So Yun lang, hinanap takot na ka ako. by name? Oo, yun lang. Pero hindi ko naman sabi kung sila yun. Okay. Okay, salamat kayo. Thank you Salamat, po, Madam Sir Joar. At ngayon gusto ko rin matanong si Ms. Jocelyn Mondehar. Kain ka na, Joar, kain ka na. Ms. Jocelyn, maraming salamat, Ms. Jocelyn. At talagang mabuhay kayo sa pagkuha, no? Yung matagumpay na pagkuha nyo sa anak ninyo. And salamat din sa pagbanggit sa DSW at DepEd dahil mamaya may itatanong din tayong kahit mabilis sa kanila dun sa pag-rehabilitate ng mga bata na kinuha na ng magulang o ng gobyerno sa KOJC kaugnay ng moving forward natin mula sa itong napakarami at matitinding problemang naiimbestigahan natin dito. Maraming salamat, Ms. Jocelyn. Pakistay on sa hearing natin in case po. may iba pang mga kaugnay na Yes, maraming salamat Salamat po. So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito at marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na Ayos! makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million. Oh. Paano ba yan, Senator Risa Hontiveros? Sa susunod na election, parang more or less meron ng sure vote itong si Pastor Apollo Kibuloy ng 4.5 million. Palakpakan. Yan ang kinatatakot nitong si Senator Risa. Makasama niya dyan si Pastor Kibuloy. Sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga At kung sakaling makasama ho niya itong si Risa Hontiveros, itong si Pastor Apollo Kibuloy, tapos na termino nitong si Risa Hontiveros sa 2028, pero itong si Kibuloy, nandyan pa rin ho hanggang 2030. Palakpakan. follow-up question ko po. 31. Dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, Nasa sinexually mati. abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit pong- nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso Naku sapagkat po. ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi
Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil Oo. Teka lang, nagsasalita si Pastor Kibuloy, natutumbok kasi niya punto. Ganun ho talaga. Ganyan ho talaga yung mga yung mga congressman at senador na hindi nila mapahintulutang magsalita ng sobra itong mga inaakusahan o yung mga ginigipit nila diyan sa mga pagdinig kasi ang mangyayari ho, masisira yung kanilang argumento laban dito sa mga individual na to. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Miss Valdiwesa at ni Sorry Julia. po, sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi at po. lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. Correct. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. All right. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung notes ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Kukonekta na ho Wala niya. po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede
pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung paano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. All right. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. Inaayos lang po yung pag-flash natin dito. Naglalag lamang po, pero andito na dito sa gilid. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin itong ating reaction video na to. Ituloy na lang ho natin sa ating mga susunod na video. Maraming salamat ho sa pagsuporto sa PH Update. Ang sigurado lang ho natin dito, malaki ho ang tsansa nitong si Pastor Apollo Kibuloy na manalo sa 2025 midterm election. Alam niyo ho kung bakit? Ang bentahe ho nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa mga ibang kandidato na tumatakbo ngayong mga panahon na to, marami hong nagmamahal sa kanyang mga miyembro niya. At yung iilan dyan sa komite nitong si Senator Risa na hindi ho natin malaman yung kanilang mga pagmumukha, talagang kung mababasa lang ho natin, malamang sa malamang, maganda ho ang presyong napag-usapan sa pagharap nila na yan dyan sa komite nitong si Senator Risa Hontiveros. Hindi lang yun ang dahilan na kung bakit napakataas ng tsansa niya. Sa lahat ng tumatakbo ngayon, at yung mga kaalyado ni Tatay Digong at mga taga-suporta ni Tatay Digong, ganito rin naman ho, hindi ho kurakot itong si Pastor Apollo Kibuloy. Isa ho sa mga ebidensya, yung kanyang kongregasyon. Nakita niyo naman kung gaano kalaki yan, hindi lang ho sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Maraming salamat ho mga kababayan, mag-ingat ho kayong lahat. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Maraming salamat mga kababayan, mahalin ho natin Pilipinas.